Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Biyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa ating programang Issue Ora mismo. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ngayong araw na ito, Agosto 15 na naman po, Webes, at magsama-sama tayo sa isa na namang edisyon ng Issue Ora mismo. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso, regular na napapanood ninyo sa ating programa simula Lunes hanggang Biyernes. At pagkasabado naman, meron tayong tagumpay sa buhay ng 9 to 10. Samahan niyo po ako. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Yulo tumanggap ng higit 14 million cash prize sa Kamara. Doctor's fee sa ospital sasagutin na ng PCSO. Alice Go kinasuhan ng tax evasion ng BIR. 5 bilyong dagdag ayuda sa 4-piece approve na ayon kay Pangandaman. At Chinese vessels sa West Philippine Sea muling dumami ayon sa Philippine Navy. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Yulo tumanggap ng higit 14 milyong pesos cash prize sa Kamara. Sa detalye, tumanggap si Pinoy Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo ng mahigit na 14 million pesos cash sa Kamara, habang tig 3.5 million pesos ang dalawang boxers na nakasungkit ng bronze medal sa katatapos na Paris Olympic 2024. Ginawaran din si Yulo ng Congressional Medal of Excellence at Congressional Medal of Distinction alinsunod sa pinagtibay in House Resolution 233 at 240. Umabot naman sa mahigit 14.010 M ang nakuhang cash prize ni Yulo, tig 3 milyon sa bawat medalyang ginto. Sinurpresa naman ni Romualdez si Yulo sa sinabing bukod sa 6 million pesos ay nag-ambagan ang mga kongresista na nakalikop ng karagdagang 8.10 million pesos. Bago tumulak si Yulo patungong Paris ay una itong pinabaunan ng Kamara ng 500,000. Ang mga boxing bronze medalist na sina Nesty Peticio at Ira Villegas na kababayan ni Romualdez sa Tacloban City ay tumanggap naman ng tig 1 million pesos at karagdagang 2.5 million pesos sa kabuuan. Nasa 4 million pesos ang tinanggap na mga ito sa Kamara, kabilang ang baong 500,000.
Ang 19 pang atleta, bagaman hindi nakapag-uwi ng medalya, ay binigyan ng tig 500,000. Kabilang dito ang pole vaulter na si EJ Obiena na pang-apat sa prestihiyosong kompetisyon sa sports. Ang mga ito ay una na ring pinabaunan ng 500,000 pesos ng kamera. Samantala, ang kanilang mga trainer at coach ay binigyan ng cash prizes. Ang Congressional Medal of Excellence ay iginawad sa mga Pinoy achievers sa sports, business, medisina, science, sining at kultura. Samantalang sa pinagtibay namang House Resolution 4241 ay pinarangalan ang lahat ng mga Pilipinong atleta at ang kabuuan ng Philippine delegation na lumahok sa Paris Olympics. Sa iba pa mga balita, doctor's fee ng pasyente sa ospital sasagutin na ng PCSO. Sa detalye, sasagutin na ng Philippine Charity Statistics Office or PCSO ang doctor's fee ng mga pasyenteng nakakonfine sa mga hospital. Ito ay matapos ang pakikipagpulong nitong Miyerkules ni Speaker Ferdinand Romualdez kina PCSO General Manager Melquiades Robles at Philippine Medical Association PMA President Dr. Hector Santos Jr. Sinabi naman ni Robles kay Romualdez na simula katapusan ng Oktubre ng taong ito, masasaklaw na ang coverage sa professional fees para maibsan ang pasanin ng mga may sakit na nakakonfine sa mga ospital. Dahil dito, sinabi ni Romualdez na malapit nang maging realidad ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaloob ng libreng pagpapa-ospital para sa lahat ng mga Pilipino. Good news. Sa iba pang mga balita, Alice Go kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Sa detalye, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue or BIR ng kasong tax evasion sa Department of Justice or DOJ si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go at iba pang individual kahapon. Ayon sa BIR, nag-ugat ang kaso sa pag-amin ni Go na isinalin niya ang kanyang mga shares sa Baofu Land Development Incorporated sa isang Jack Uy. Nadiskubre umano ng BIR na ang naturang pagsasali ng walang capital gains tax or CGT at documentary stamp tax DST returns. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo June Lumagi na si Go ay sinampahan nila ng kaso matapos na mabigo magbayad ng 500,000 pesos na buwis. Paliwanag niya, ibinenta raw niya ang shares niya dito sa korporasyon na ito at nakita natin na hindi bayad ang buwis patungkol dito sa pagtatransfer niya ng shares niya dito. Kaya malinaw na may kasong tax evasion sa transaction na ito. Bukod kay Go, respondents din sa kaso sina Jack Uy, ang sinasabing pinagbenta ni Go ng shares, at Rachel Joanne Carion, Corporate Secretary ng Baofu Land Development Incorporated. Sila ay naharap sa kasong paglabag sa Section 254 or attempt to evade or defeat tax, Section 255, failure to file CGT and DST returns, at Section 25, failure to file supply certain information sa ilalim ng National Internal Revenue Code. Sakali umanong mapatunayang guilty sa naturang kaso, maaaring maharap ang mga respondents sa parusang pagkabilanggo. Sa iba pang balitang nasyonal, 5 bilyong dagdag sa ayuda sa 4-piece approve na ayon kay Pangandaman. At sa detalye, inaprubahan na ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng karagdagang 5 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Paliwanag ni Pangandaman, ito ay para mabigyan ng karagdagang pondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece na layong labanan ang kahirapan at suportahan ang mga pamilyang nangangailangan sa buong bansa. Ayon pa sa kalihim, makakatulong ito sa para mabisan ang epekto ng inflation sa mga Pilipino, kaya ginagawa lahat ng Department of Budget and Management or DBM para mabilis ang proseso at epektibong maibigay ang mga pangunahing serbisyo tulad ng 4-piece.
Ang inaprobang pondo ni aniya ay manggagaling sa fiscal year 2023 continuing appropriations at gagamitin para sa arrears ng taong 2023 4-piece grants mula sa deactivation, suspension ng tinatayang 700,888 households na 4-piece beneficiaries. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niya na higit sa 420,000 households ang nag-graduate na mula sa 4-piece o na-assess bilang self-sufficient mula ng kanyang nakaraang SONA. Isa sa mga haligi ng social protection strategy ng gobyerno, ang 4-piece ay nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga pamilyang higit na nangangailangan upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Palalakasin ng karagdagang pondo ang mga gawaing ito sa pamamagitan ng pagpapanatili sa operasyon ng programa at sa pag-abot sa mga marami pang pamilya. Umaayon din ang 4-piece sa Bagong Pilipinas campaign na layong bigyan ng magandang kinabukasan at suporta ang bawat Pilipinong nangangailangan. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Chinese vessel sa West Philippine Sea muling dumami ayon sa Philippine Navy. At sa detalye, dumami na naman ang presensya ng mga naval at coast guard vessels ng China sa West Philippine Sea o WPS base sa huling monitoring ng Philippine Navy na ipinost nitong Martes ng gabi. Kabilang sa namonitor nila ang siyam na People's Liberation Army Navy vessels at 13 China Coast Guards vessels na naispatan mula Agosto 6 hanggang 12. Bukod dito ay dalawa pang Chinese research at survey vessels ang naispatan na umaaligid nitong mga nakalipas na linggo. Samantala, ang bilang ng mga na-monitor na China Maritime Militia vessels ay nasa 68 mula sa 106 na nakita sa naturang teritoryo. Base sa report, ang 13 CGVs na naispatan sa WPS, 3 rito ay sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, 5 sa Ayungin, 2 sa Pag-asa Island at 3 naman sa Sabina Shoal. Ang siyam na barko naman ng plan ay umaaligid naman sa Ayungin, 2 sa Pag-asa, 1 sa Likas Island, 1 sa Patag Island, 3 sa Sabina at 1 sa Iroquois Reef. Ininagdag pa dito na ang 68 CMMVs ay kinabibilangan naman ng 6 na sa Baho de Masinloc, 4 sa Ayungin, 37 sa Pag-asa, 2 sa Lawak Island, 6 sa Patagan Island at 13 sa Sabina. Ang dalawa namang CRSVs ay nasa bahagi ng Patag at Ayungin. Nagpapatuloy naman ang Maritime Patrol ng Philippine Navy at Air Patrol ng Philippine Air Force or PAF sa West Philippine Sea. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod makalisang ilang paalala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have a restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
for a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Okay, Peno, nagbabalik kita mga tugang sa satuyang ikadawang kabtang kan sa tuyang programang Isyo Ora mismo ngunya na aldaw na ini. Sabi ko aning paano, Webes na naman. And of course, maray ang panahon na pigtao sa tuya kan kaaldaw na ini. Kaya ingat-ingat kita pag nasa luwas. Tada ita po maaraman ang araw kayo na panahon sa ngunyan bila na lang nauran. Maski magayon ang panahon kaya pirmi man girari kita magdara nin mga mga pangunahing pananggalang sa ulan at init. Siyempre number 1 dyan ang payong, rain or shine. Magagamit mo yan. And iba pang mga kaipuhanta, pirmi magdara ning mga pangunang lunas, ha? Mga pangunang lunas na medisina
Like bagay yan na mga paracetamol, mga pag-abot sa kulog kampayo, dapat permi kita kaan may may sabi nga ni igwa kita kaaning balon o reserba sa tuyang pagluwas. Once na maluwas kita nin harong, dapat permi kita kaan may balon. Okay? So dagos kita mga tugang sa tuyang programa. Hindi po sa programang Issue Ora mismo. Ang 25. So, yan. Ang arog po kaya na senaryo sa pag-oras na mainiton, number 1 yan ang kulog sa ulo. And kaswapon mga tugang, halik kita dyan po sa Barangay Tugos. Sinurpresa ta si Kap Rogelio Hibulan Sr. Nganing personal tang mahiling sa iya na naman na pigtututukan na solid waste sa barangay. Taaram ta po baga na iyo ini ang saro na nakapagana kay Kap Rogelio Hibulan bago ini naging city councilor, 3-term city councilor, bago ini naging 3-term city councilor, iyo ini ang naging programa niya sa bilog na Sorsogon City. Siya lang po ang Barangay Tugos ang naging pilot barangays kang pag-implementar kang solid waste management. Or iningani baga napigapod na pagmanihar kan basura sa barangay. Hanggang sa nasabaybayan tayo niya, talagang mga taga-ibang lugar, pigdadayo ini para mag-benchmarking or darahon ini na programa kan Barangay Tugos sa indang lugar. May mga hali pa sa iba-ibang lugar, talagang pighiling ninda. Ang pignangalasan ta mga tugang after the namangga na si Kap Rogelio Hibulan sa mga nagpalit or sa iba pang barangay, sabi nga ni Kap, may mga nag-try. Pero, din sustainability. Kumbaga, sa word na ningas kugon. Marisa na sa una, ang mga nagsunod, dain na. So, this is the sad reality na makamurumundo pag hilingon, makamurumundo pag isipon, pero iyo nga ni po an nangyari na, asin sana pig-apod na natawan ko tayo nining maray na sistema. Kaya nga ni san binalikta po ining ang naging magayonon na nangyari dyan sa Barangay Tugos bago pa naging city councilor si Kap Hibulan. Hinanap-hanap ini kan tao. Kaya baga pagkatapos ng term ni Kap Hibulan sa City Council, nagtry girare siya na magkapitan. Pagdalaga din kapitan way back 2018. It so happen na dai siya ng gana. Then kang 2023 last year, habo na ko ta niya. Pero ang nangyari baliktad na. May mga tao na nagsulong sa Barangay Tugos na lumaban kagiraray. Kap Hibulan. Iyon na ini ang pighahanap na itong ang mga programa niya sa Barangay Tugos. Na kung saan siguro dahin na hilingan sa ibang mga naging kapitan kang Barangay Tugos. Kaya it so happen na siya na mismo ang napiritan na lumaban. And sabi nga ni, upat sinda na naglaban na kapitan sa Tugos, pero biriyoon mo ang boto kang apat, daog pamangiraray niya. Gana pamangiraray siya. Maski pag biriyoon mo ang upat na boto
ang tulong boto na nakalaban niya kasi upat sinda, beriyoon mo ang tulo kontra sa iya, lamang man giraray nin kapangganahan si Kap Hibulan. So, that was October na nagkaigwaning eleksyon. Sa pirang bulan na nakalipas, minaot nga niya to na bisitahon, aramon, ano na po ang sitwasyon kan Tugos. Kumbaga, dekada, sobrang sarong dekada ang nakalipas, poon kang mabayaan na ini ni Kap Hibulan, kang naging city councilor na siya, pigmauot niya to na aramon kung may mga pagbabago, kasi dakulo na po ng development man sa Tugos. Development, in terms of mga housing, dakulo na kay mga nagburugsok kay Harong, na sabi ta nga ni, paano pa kayo i-implement ang sa iyang mga communal garden na puro na halos wala ng space duman sa Barangay Tugos. Na pwede niyang paglagakan kang gigibuhon niya naman ng mga inibaga na siyempre pag pagmamanihar ka baga kang basura, number 1 diyan na pigpapa-implementar ining segregation policy. Ang nabubulok sa di nabubulok. So pag-aro ka yan, before kasi kung yaon pa kita sa ibong na istasyon, permi kita dyan, nahiling ta ang manera, talagang proper segregation ang pigigibok ang Barangay Tugos. Dahil sa dai na po kayo to, halos sulamiting Barangay Tugos lang kayo to, ang dai na pigahakot kang truck ning basura kang city government. Dahil sa sinda na mismo ang nagmamanihar kan sa indang basura dyan sa Barangay Tugos. So, ipig-isip-isip ta, ano daw ang mangyayari? Paano na ang magigibuhon na segregation na dahil na sindang lugar? And kaya nga nasurpresa kapon si Kap Hibulan kang naghilingan kami dahil niya po pig-expect na maduman kita para surpresahon ta siya kang mga plano niya pa or ano ang sa iyang mga alternatibo na gigibuhon na dahil na nga siya dumaning space talaga na paglalagakan. Unlike the other na talagang dahil pa masyadong mga harong duman, kaya nakapag-implement siya kang segregation, kang basura, ning maray. So at this point mga tugang, okay na ba Harold? Ready na? Itatauta sa indo an sa tuyang one-on-one interview duman mismo sa site or sa lugar ni Kap Roelio Hibulan Sr. sa Barangay Tugos. Ano yun po? Okay, so mga tugang, para sa ito yung special program, special report, ano yung kita mismo niya sa Barangay Tugos, kung saan sabi nga ni, halos masasabi nga dekada na last na nagbisita kita digdi sa Barangay Tugos. And ito po sa panahon kan si Rogelio Hibulan saro pa po na kapitan. Nagkagawad siya, asin ngunyan, tinawan honra na naman kan Barangay Tugos na makabalik bilang kapitan. Asin maraman ta po sa iya, sa iyang binalikan dili sa Tugos. Or talagang sabi nga ni po baga, kumbaga halik ka na, nagibo mo na ang sarong accomplishment sa sarong na barangay, kakipon pabalikan. Ano ito na mga sabi na hinanap-hanap niya or talagang parte pa inikan obligasyon niya sa habang siya nabubuhay. So ano yung po si Kap Roelio Hibulan? Sa Gabos Kap, kumusta na po ang Barangay Tugos? Well, sana yan, medyo dahil sa pag-ingkod ko sa October, may inabutan namin din na medyo lain pa masyado talagang magayon ang Kuwan Tugos, ang implementation sa mga programa, lain man sa pagkuhan sa mga nakaagin. Pero at least, naging mo man din dapat mag-ipo. Kaya lang pag-ingkod ko tabi, may in-improve kami tabi na ma-improve. Lalong-lalo na ang serbisyo sa mga constituency sa Barangay Tugos. Unang-unang napansin ko tabi didi na nakita ko sa paglakat-lakat ko man didi bago ko ng kandidato, gihapon,
Actually, wala naman kung ako balak tabi sa na magkandidato gyapon. Kaya lang, sa paglibot-libot ko dito, nakita ko na may mga problema pa na lain na tutugunan sa mga nakaagi. Lain taram ko na noon dahilan kaya lain din natugunan. So, nagdesisyon gyapon ako na magkandidato. Unang-unang kinikita ko tabi didi ang binatugan ko sa ito. Sao na kaupod ka sa ito, sa nakita mo man ang barangay Tugos. Yes. Na magayon ang implementasyon sa pag-manage sa basura. So, na-showcase baga nato din sa ito ng barangay Tugos, na naging awardee pa ang barangay Tugos, naging pilot barangay, pinagdarayo din na Tugos, manunugod lang tabi sa basura, kung paano natin minanihar. So, amo tabi ni ang nagtulak sa akon, na iman sa paghambog, dahil pasyon ko po talaga ang environment, lalong-lalo na tabi sa basura. Eh sayang man sabi ko sa ito, nabatugan ko na. Ano kay lain ko aram ko, ano kay lain na papadagos. So sabi ko, balikan ko kaya gihapon ng Tugos kung gustong papasang tao. Kaya lugod may showcase yung gihapon, may balik ang dati na pagmanihar sa basura. So di tabi ako niyan sa kaya nagpasalamat na ako sa mga tao dito sa Tugos na binalik ninda ako. So, ang unang-unang ginibo ko tabi didi, nakita ko na unang-una ang tubig problema. Number one, grabe nag-urugog pa sa ito didi pag nawaraan sa tubig. Ang mga tao nakikita ko gurang na nagbibit-bit pa si baldi, may ulay, makuha si tubig. So, nagkamap sa amon tabi sa programa namin. Ano kaya kung unahon tanay ang water system didi? Opo. Total may hinuhunod ba ng city na 1 million city na pagpuproject sa mga barangay kung anong dapat nagibuhon para magkinabang ang mga constituencies. So amo tabi na nagibo na namon ang kuan mabutangan sin water system niyan nagsasarabi na lain na sinda nagurugub sa bumbahan, tranquilo na sinda dahil nagbubulos ng tubig sa kanya-kanya balay. Ito na mismo ang gripo. Dahil sa water system na binutang sa barangay. Kadua tabi saw na tuyo ko didi, ang main objective ko talaga, ang may balik ihapon. Waste segregation sa basura didi sa barangay Tugos. Kaya sabi ko, pasalamat man ako na bisita mo kami na actually nagbabatog pa lang kami na August na may ayos namon ang kung paano ang pagsigregar ang pagmanihar sa basura. So, yan ang po, no? Talagang maski sain kan mga nakalis talaga na taon na panahon talagang kulog kampayo kan sa 20s pagwara nito. Yan po si Kaprolye Bulan sa patikim pa lang po yan, ano? Patikim pa lang yan. And siyempre, aabangan ta po ang sayang mga ginigibo dyan sa Barangay Tugos na kung saan ini series na po inagibo ta na pag-monitor dyan sa Tugos. Ang pinaka-objeto ta kaini mga tugang is mairog ko tayo ni kan ibang barangay. Kung ano po ang piksa sa gibo dyan kan Barangay Tugos, mairog ko tayo ni or sabi maging model ang Barangay Tugos kang ibang barangay na nahiling po nindo. Ang communal garden ninda nasa rooftop, slab na semento, dahil man nga ning mahapot ka na tatamay nagtutubo duman ng mga halaman. Pero ang gamit ka ini, ang mga sako kang semento, mga used sacks, asin so mga bottled water, baga, na pigharalian kipayo para maging masitera. And nahiling ta, iyo ang pagsasabi ta po na walang hadlang. Ang kasabihan baga na pag ayaw may dahilan, pag gusto may paraan. Kaya sa naging padagos na ginigibo na espersos kan Barangay Tugos, nahiling ta na grabe ang sendang paghinguha na maibalik sa dati ang kagayunan kang Tugos. Ang waste segregation, number 1,
na natata kay puan everyday magtapo kaning basura. Everyday kay puan mo magtapok ng mga waste na mapapakinabangan pampalan. Like ining nabubulok. Mga ano ba ini sa mga gulay, nalapa, sa mga tada na pagkaon na pigtatapok. Wherein pag na-decompose ini, magayunon pala ini na abono. Ha? Magayunon ini na na abono kang mga pananom. Kaya sa araw kayo na punto mga tugang, nakaantabay po kita sa mga programa kan Barangay Tugos. Okay? And happy watching po muna kay Sir Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Siya po si Sir Ian Rinovalles at sa buong staff kan Sordok. Happy watching man kay Ma'am Gloriosa Lolo and si Ma'am Carmen De Llosa from Australia, si Ma'am Gloriosa from Hong Kong. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng suporta sa ating operasyon ng Bicol TV Sorsogon. Sana po dumami pa ang lahi ninyo. Yan. At higit sa lahat, datnan pa kayo ng maraming biyaya. Dahil alam naman po namin na hindi lang kami ang tinutulungan ninyo, mas marami pang matutulungan kung maraming mga biyayang darating. At sa muli po, tayo ay humihingi ng tulong sa inyo. Kumakatok kami sa inyong mga mabubuting kalooban na hanggang ngayon po, hindi pa po naooperahan si Joel Castro. Sana po makatulong tayo kahit konting halaga lamang po. Okay? Meron tayong live report. May report kita sa luwasan. Hali kay Buddy na duka pa. Buddy, sok pa. Good morning sa imo tabi SML sa gabos na pag-antabay kang programang Isyu Oranismo. Yes, maganda ka pa sa umaga. Naging matrayumpa kasuhapon ang pigsagibong provincial as in regional 4L General Assembly sa Provincial Gymnasium. 4L ha? 4L. Ano yun? Meaning sa 4L is Lady Local Legislator League of the Philippines. Lady Local Legislator League of the Philippines. Of the Philippines kasi 4L. Oo. Na pinamayuhan ni Regional President Maria Tess Amor Gonzales. Wow. Ang satuyang City Councilor sa East District. Wow naman ha. Siya na ang tabi na paging bagong regional president na nailihir ka nakalihis na Marso. Big participaran ini tabi SM kan man lain-lain na babayi na mga kagawad as in city and municipal councilor sa bilog na Sorsogon. Ang kagawad tabi SM na SK kagawad, barangay kagawad, municipal kagawad, as in city councilor. Presente man duman sa aktibidad as in bisita ang manlain-lain na vice governor kan ibang probinsya sa bilog na probinsya kan o sa bilog na region kan Bicol. Iyo sina vice governor kan Masbate na si Olga Co, as in si vice governor Bungaw kan Albay. Glenda Bungaw. Abot man duman tabi SM duman. So national chairman kan 4L sa bilog na Pilipinas na si Vice Governor kan Iloilo. Oo. Mga legislator sa talaga na, no? Na ipinaabot as in iniras ni Regional President Maria Tess Amor Gonzales, piktawan doon kay ni ang partisipasyon, as in ang dedikasyon, as in ang ambag kan mga kababaihan sa komunidad na importante ang mga babayi, as in ang mga ini sa pagbubog, as in pagdesisyon sa komunidad bilang sarong legislador. As in piktawan doon pa kay ni na daing lugar
sa konseho ang diskriminasyon sa mga kababaihan. Nga ang mga babae data BSM, parte na kang pagdesisyon sa konseho sa kansarong munisipyo. As in, Precisely. kansarong konseho. Dapat lang talaga, oo. Kumbaga, the power of woman ini, na 4L. Roger, to that end, dagdag pa ka na sabing opisyal na ang sabi niyang diskriminasyon sa kung ano data BSM ang kaya kan lalaki, kaya naman ibuon kan mga kababaihan. Mm-hmm. So, daing lugar na dapat dili na dapat magasabiyon kan mga panahon, itong panahon na dili mo nga kayaan ta magabat ngayon ta yan nga trabahong panlalaki. Tama. Sa mensahe man na ipinaabot ni Vice Governor Kan Masbate, Olga Ko, sa iyang pihiras at sa iyang eksperyensya kan siya bago pa man maging legislator asin maging governor kan probinsya Kan Masbate, na sa una medyo naalangan siya ta kan mga panahon mga talaga babae, pag sinabing babae sa palaysa na. Tama. Taga So, yan, laba. dakol na ang mga leader. Dakol na ang mga leader ta BSM na kinabibilangan kan mga babae. Igwa na kitang naging leader na gobernador, vice governor, asin ang presente, mayor na sa katauhan ni Maria Esther Amor. May nag-vice mayor man kita na babae. Roger to that. Asin, sa nasabing aktibidad, nagkauman sa iyang pasasalamat ang satuyang gobernor na si Governor Edwin Buboy Amor, asin piktawan man kaini importansya ang sektor kan mga kababaihan, asin iniman nagpaugma sa mga tao na presente duman. Total na 1,500 tabi SM ang nag-atindir kasuhapon sa bilog na probinsya kan Sorsogon na kinabibilangan kang gabus na mga babaeng legislador sa probinsya. Tama. Mm-hmm. Asin dagdag pa mga kanasabing opisyal na saan sa tuyang gobernador na ang kababaihan iyo ang dapat na daipig kukulugan asin ini pigpapadaba. Tama. Naging matabi talag pasalinggaya man duman si gobernador ng nagtaumang ki mga premyo sa mga kababaihan, lalo na duman sa mga nakakuha ki 30,000 pesos na birthday kasuhapon. 30,000 tabi SM ang natawan ki 30,000 di pesos na birthday ninda ang may birthday. Roger to that, pinasakat ninda duman sa state sa pigtawan ang kada saro ki 30,000 di pesos. Hapoton tama na si Governor kung saan naman mapasakat ng media na may birthday. Roger to that. Yan mo natabi SM ang mga kaganapan kasuhapo sa gibong 4L General Assembly sa probinsya kan Sorsogon na tigganap dyan sa Sorsogon Provincial Team. Para sa issue, ora mismo, Badiduka reporting. Maraming salamat, Badinado ka pa sa imong special report. Ayan, ang 4L pala, ano? Kala ko, love. Si Lobember Lobendino. Para Mayor kang Pilar Sorsogon. Si Love. Hanapan nito itong ni Love ha. Para kay Badi. Ayun na. Okay, sa Giraray. May good news kita. Iwa kita ang good news. Ayan. Sabi ni Ma'am Gloriosa Lolo, marayon po an pagpapailing nindo kan mga barangay na marayon an pagpapalakaw kan ama ng barangay para mailing kan iba maging kan ibang barangay na mga nagtuturog-turugan sa kaipuhan kan mga nasasakupan ninda. Maray na aga po, Sir Sao, at sa buong staff ng Bicol TV Sorsogon. More power man sa imo, ma'am. And salamat unon po sa Giraray sa padagos na mga stars na pagpapadala mo sa muya. Ayan.
Si Ma'am talaga, hindi tayo nakakalimutan. Si Ma'am Gloriosa at si Ma'am Carmen De Llosa. Salamat unon po. Yan. Salamat, Ma'am. Si Ma'am Carmen De Llosa, 10 stars. At si Ma'am Gloriosa Lolo, another 10 stars. Salamat unon po. And ano na, may good news kita. May good news kita kay Joel Castro. Sabi ni Ma'am Carmen, I went next Friday 5K para sa operasyon. Yan. Or maybe she will send next Friday para sa operasyon. Makatabang po sa operasyon ni Joel Castro. Pakadagdag. Ma-send siya ng 5K. Salamat po nun, Ma'am. Hindi po si Ma'am Carmen, ha, kung isipon ta, nasa hara yung lugar ini. Kumbaga, bako niya man ini kaano-ano si Joel Castro. Pero nahiling niya po, maski siya nakamati kang sakit na pigsasapar ngunyan, kulog kang bitis ni Joel Castro na pigsasapar ngunyan. Kaya siya mismo nag-offer ki 5,000 para po sa pandagdag na operasyon ni Sir Joel Castro dyan sa Pulot Bulan. Sige po, 55,000 na lang. 55,000 na lang po, matutuloy na ang operasyon ni Joel Castro. Pagtulong-tulungan na lang po natin ito, Ma'am. Salamat po. And sana kahit po, Ma'am, ako na pong hinsan nyo, baka makahingi pa tayo ng tulong dyan sa mga kapwa nating Pilipino sa Australia para po sa pamamagitan nitong Bicol TV Sorsogon. Kami na po ang maghatid ng kabuuan na gagamitin sa operasyon. Kasi po kahit tayo ay awang-awa na po sa kalagayan ni Mr. Joel Castro. Ang palugit po ng doktor dapat maoperahan daw bago matapos itong buwan ng Agosto. Kaya po sa nanonood sa atin, tumatangkilik sa programang ito, tayo po ay nagbababa ng loob na sana po matulungan natin si Mr. Joel Castro na matuloy na ang operasyon. Kasi parang lumalala ang sitwasyon hanggat hindi po naooperahan ang binti ni Joel Castro dyan sa Pulot Bulan, Sorsogon. Pagtulong-tulungan na lang po natin para po matuloy na ang operasyon. Para matuloy na ang operasyon ni Joel Castro. Yan, si Ma'am Gloriosa Lolo, salamat unon po sa stars. Ma'am Carmen De Llosa, salamat unon po sa stars. At sa 5,000 na pledge ni Ma'am Carmen para sa dagdag sa operasyon ni Joel Castro. Inuulit ko po sa hindi po nakakaalam, si Joel Castro is na-aksidente sa motor. Angkas lang po siya ng motor. Yung driver niya nakabangga ng kapwa niya nagmumotor. It's so happy na si Joel Castro ang talagang nagrabe. Naputol yung dalawang buto sa kanyang binti na kinakailangan talaga lagyan ng bakal ang parteng binti na naputulan ng buto para manumbalik sa dati. Kailangan ito lalagyan muna ng brace. At nang pinasok po ito sa Provincial Hospital, a matter of 13 to 15 days yata, pinalabas po ito ng management ng Provincial Hospital kasi nga baka mahawahan siya ng sakit kung ano pa man doon kasi hindi pa man naman nakakapag-provide ng stainless na gagamitin sa kanyang operasyon. So, anong nangyari po, inuwi si Joel sa kanyang bahay sa Pulot Bulan, Sorsogon. At dinala sana siya sa BRTTH, kaya lang may maraming requirements na hinihingi na hindi maibigay ng pamilya ni Joel Castro. Kaya ang nangyari, binalik ulit siya doon sa Pulot Bulan. Then, si Mayor Mio Gordola, nilapitan ng pamilya ni Joel at sa tulong nito parang nabigyan ng grant na 100,000
sa tulong ito na pagkakaalam natin, hiningi ito na tulong ni Mayor Gordola kay Governor Buboy Amor. So hindi naman po cash ang binigay, ito po ay parang transfer na fund kung may pondo na para dyan sa lado ng health or salud. Itinuloy po ang fund doon sa provincial hospital na ito po ay gagamitin sa pagbili ng bakal na gagamitin kay Joel Castro. Ang problema nga lang po, ang total nito is 160,000 kasama na po ang operasyon. Kaya ang nililikom po natin is 60,000 pa po. At ngayong araw na ito, buong pasasalamat tayong nagpupugay kay Ma'am Carmen De Llosa na nag-pledge siya ng 5,000 para sa operasyon ni Joel Castro. Kaya nga po sa muli, patuloy tayong kumakatok sa inyong puso. Sana sa halagang ito, mabigyan natin ng bagong pamumuhay si Joel Castro. Nakakaawa po ito, maliliit pa ang kanyang anak. Maliliit pa po ang kanyang mga anak, wala naman pong trabaho ang kanyang may bahay. At sa kasamaang palad, hirap din ang mga kamag-anak ni Joel Castro, kaya wala ring maibibigay na tulong sa kanya. Tulong pinansyal, sa pagkain na nga lang po, nag-ambag-ambagan na lang sila, may maisustain lang sa pang-araw-araw sa pamilya ni Joel Castro. Kaya kay Ma'am Carmen De Llosa na nag-pledge po sa atin this coming Friday ng 5,000 pesos pandagdag sa operasyon ni Joel Castro. Sana po ito na ang simula ng tuloy-tuloy na pagkatok natin sa inyong mga mababang puso na gaano lang po sana ang 60,000 kung pagtutulong-tulungan natin ito para maisakatuparan na ang operasyon ni Joel Castro. So Joel, huwag kang mawawala ng loob, ha? Sana bago magkatapusan, malikom natin itong 60,000 na kulang sa operasyon mo or 55,000 na lang. 55,000 na lang, Joel. Matutuloy na ang iyong operasyon. Just keep on praying. Sabi nga, walang imposible sa mahal na Diyos. Naghahanap lang siya ng mga instrumento na gagamitin niya para matuloy ang iyong operasyon. Isa na nga ito si Ma'am Carmen De Llosa na nag-pledge na sa atin ng 5,000 para sa iyong operasyon. Okay? Sana po magtuloy-tuloy na ito. Yung mga congressman dyan. Kaano na lang yung 55,000 na kulang? Kumbaga ano lang to coins lang itong 55,000 sa inyong mga kontrata, sa inyong mga PDAP. Pagtulungan natin ito. Calling the attention of 2nd District Congressman Manuel Wowo Portes. Kung Wowo, magkaibigan naman tayo dati, ewan ko lang ngayon. Ngayon kaibigan ko pa rin si Kung Wowo. Ewan ko lang kung kaibigan niya pa rin ako. Naaalala ko ito nung mayor pa, magme-mayor pa lang sa Barcelona. Kinuha ako nito mag-video sa isang napakadelikadong sitwasyon. But because of friendship, hindi ko isinalang-alang kung delikado ang ginagawa ko. Alang-alang lang sa itinuring kong kaibigan, si Congressman Wowo Portes. During the time na magme-mayor siya sa Barcelona, pinabidyo niya ako sa kanyang katunggali noon. Hindi ko na inisip na timbang buhay ang ginawa ko. Inisip ko na lang, maipakita ko lang ang tunay na pakikipagkaibigan ko. Kaya ngayon sana kung nanonood ka o kung ma-stop ka na nanonood, ako na po ang humingi ng tulong sa iyo, hindi po para sa akin, para kay Sir Joel Castro. Kababayan po natin siya at higit sa lahat, botante mo siya dahil nasa 2nd District siya.
Ako na po ang humingi sa iyo ng personal na paghingi ng tulong para kay Joel Castro na matuloy na ang kanyang operasyon. So mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng pamaalam sa ating programang Isyu Ora mismo. And maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Bukas po, Biyernes, magsama-sama tayo, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang inyong likod, si Rosauro Amistoso. Maraming salamat po. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.